the Lord be with you. And with your A spirit. reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. The disciples of John approached Jesus and said, "Why do we and the Pharisees fast much, but your disciples do not fast?" Jesus answered them, "Can the wedding guests mourn as long as the bridegroom is with them? The days will come when the bridegroom is taken away from them, and then they will fast. No one patches an old cloak with a piece of unshrunken cloth, for its fullness pulls away from the cloak, and the tear gets worse. People do not put new wine into old wineskins. Otherwise, the skins burst, the wine spills out, and the skins are ruined. Rather, they pour new wine into fresh wineskins, and both are preserved." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Ang mga kasamahan po natin dito sa EDSA Shrine ay nagkakaroon ngayon ng pilgrimage. Kanina pong alas 7 ng umaga ay ando doon po kami sa International Shrine of Our Lady of Peace and Good Voyage sa Antipolo at pinamunuan ko po ang banal na misa. Hindi lamang po mga taga-EDSA Shrine ang dumalo, kundi yung napakarami pang pilgrims, punong-puno po yung simbahan. At pagkatapos po ng misa, I have to rush back to EDSA Shrine dahil kanina po alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali ay meron naman po akong radio program. Ang pinag-usapan po namin dito sa radio program ay yung pagtutol ng Diocese ng San Pablo sa itinatayo pong hydropower doon po sa Pakil, Laguna. Kaya po sila tumututol dahil nasisira po yung kabundukan at higit sa lahat, yung pong mga magsasaka at mga mangingisda ay na-displace din at unti-unti na nawawala ng hanap buhay. At pinuputol din po yung mga puno. So ito naman ay significant kaya sinishare ko sa inyo because it underscores the Church's advocacy to protect the environment and at the same time to uphold the dignity and protect the rights also of our workers. So yun po ang nais kong i-emphasize dito. But then again, meron din po tayong pilgrimage bilang hindi lamang isang jubilee activity. But I guess I'd like to underscore that also that a pilgrimage is a form of prayer. When we visit a particular place known for its devotion to a particular saint, tayo ay nagdanais lamang na magdasal, hingin po yung intervention or intercession ng santo na binibisita po natin, and at the same time, we also hope for a miracle. And I guess when the EDSA Shrine volunteers went or visited these places, dala-dala po nila yung mga panalangin para sa pagkakaroon ng kapayapaan. And speaking of kapayapaan, hindi lamang ito kapayapaan dito sa ating bayan, kundi kapayapaan sa buong mundo at kapayapaan na rin para sa mga individual. Ano yung kapayapaan para sa isa't isa? Yung magkaroon tayo ng payapang pag-iisip. Alam ninyo, kaya nagugulo din yung buhay natin because gulong-gulo din yung ating isipan. Everything starts from how we think. Kapag sobra tayo nag-iisip at binabagabag ng kung ano-ano mga bagay-bagay ang ating isipan, unti-unti nagugulo din ang ating buhay. Diba? Tandaan natin yan. And so therefore, it is very important that we ask the Lord also to give us this mental serenity or calmness. Okay? Because if everything starts from our way of thinking and thinking a lot of things, and perhaps yung buhay natin hindi solid, magkakaroon tayo ng instability, magiging unstable yung ating buhay. So may the God of peace and may the Queen of peace grant us peace. At doon natin maaasahan yung mga pilgrims galing dito sa EDSA Shrine, pinapanalangin din po tayo. Now the gospel talks about, new things and old things. Very significant din ito, lalong-lalo na sa buhay po ng simbahan. Sa buhay ng simbahan, kapag halimbawa ay nagpalitan na ng mga kura paroko o di kaya ng rector, meron po dyan na dati nang naglilingkod and they adhere
to what was before. Para sa kanila, yung nakalipas, yun lang ang tama, yun lang ang makabubuti, parang yung simbahan ay hindi na pwede mag-evolve. At hindi lang sa simbahan yan, kahit sa ang mga organisasyon, meron dyan na nakasanayan na nila kung ano yung dati nilang ginagawa, kung ano yung umiiral na sistema noon, ang kanilang pakiwari, ang kanilang pananaw at paniniwala, yun lang ang makabubuti. Kaya kapag halimbawa may bago na dumating, ito naman ngayon ay magbibigay ng mga pagbabago, nire-resist nila yung mga pagbabago. So there is a resistance to change. But talking about the church, meron pong kasabihan noong medieval age, Ecclesia Semper Reformanda. What does that mean? The church is always reforming. Kapag merong reform, ina-underscore niya, ini-imply niya yung change. Hindi magkakaroon ng reform kapag walang change. Hindi magkakaroon ng reform kapag yung mindsets, yung ugali, yung attitudes, yung behavior, ay hindi po magbabago. Kapag pinanatili natin kung ano yung dati, wala pong reform. And even the church needs reform. So kaya, kung meron mang ganito na mga pananaw na yung dati lang, yun ang makabubuti, ayan lang ang talagang tama, perhaps we need to open our minds to the reality because even Christ here, sabi niya, no one patches an old cloak with a piece of unshrunken cloth, for its fullness pulls away from the cloak and the tear gets worse. People do not put new wine into old wineskins. Otherwise, the skins burst and the wine spills out and the skins are ruined. So, ibig sabihin, kailangan natin dito ng merong continuity, merong evolution. Hindi pwede dito na naging static na lang ang buhay ng isang tao. So, even Christ welcomes new things. New way of doing things. And in our life, I guess, kung hindi man natin i-apply lang yan sa simbahan, hindi lang applicable sa mga organization, sa opisina, sa barangay, sa gobyerno, kung saan pa man, kahit sa buhay natin, life should not be static. Life should continually evolve. And as it evolves, dapat ang evolution na yan, always for the better. I will repeat that. If life becomes static, there is no more change to that effect. And when we do not anymore change, we do not improve. We do not reform ourselves. So we change, we reform, always for the better. At yan ang prinsipyo na pinapairal natin sa simbahan, sa pamayanan, sa opisina, pati sa sarili. We continue to improve. We continue to evolve, always for the greater glory of God. Amen.